Ako nga tahon, wait on the Lord. Amen? Though the pathway before you uncertain may be, trust the Lord, no good thing to withhold back from thee. He is perfect in wisdom and faithful to bless. Trust His word in His time. He will give you His best. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not go weary. They'll walk and not faint. Wait, I say, wait on the Lord. Be not weary in waiting, for love suffers long. If you faint not, you'll reap when the harvest is come. Run with patience the race as you rest on His word. Testing will teach you to wait on the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not go weary. They'll walk and not faint. Wait, I say, wait on the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not go weary. They'll walk and not faint. Wait, I say, wait on the Lord. Wait, I say, wait on the Lord. Mamayang people, tuluyin yung kaugalingon nga maghulat. Amen? If you learn to be patient, you will never be disappointed. You will never get hurt. You will never be defeated. In fact, kung kita mga igsoon, makapaabot kita sa timing sa Ginoo, it will renew our strength. Amen? Kanang dili ta magka-ulat bitaw no sa timing sa Ginoo. Mo na makapaluya nato. Haluya ta. Daghang mga Christians nga wala nagpaabot sa Ginoo, nangapandol, nangahulog sa sala. Nadaling-as. So, learn to wait. Be patient. And as you wait,
Walk with God. Paglakaw diha sa Ginoo. Kauban sa Dios. Ayaw tipas. Ayaw pagbuhat og mga butang kaning dili kanang wala kanang ayaw pagbuhat og mga butang dili ka bubuton sa Ginoo para sa imo. Amen. Amen. Naway hangyo sa atong tanan dili nato ni dugayon. Salamat din sa iyong pagsimba karon nga gabi. Ug karon nakoy hangyo sa atong tanan palihog ta sa pagtindog, and let's take our Bibles and abrihan nato ang atong mga Biblia. Dili ta sa Judges magbasa. Ang atong text kay dinha sa chapter 2. Judges chapter number 2. Judges chapter number 2. Kung naabot na mo diya, say amen. Sa Old Testament na siya. Old Testament, no? Ang unang book sa Old Testament kay Genesis, di ba? Sunod sa Genesis, Exodus, sunod Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges dayon. Mao na ang ikapito nga libro gikan sa Genesis. Okay? Judges chapter number 2. Unya magsugod ta og basa bersikulo 6. The Bible says in Judges chapter 2 verse number 6. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, ay dili mali akong ibasa. Verse 6. And when Joshua had let the people go, the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land. And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Timnath Heres, in the mount of Ephraim, on the north side of the hill Gaash. And also all that generation were gathered unto their fathers. Tanawan ninyo ang sunod ng mga pulong, mga igsoon. And there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and served Baalim. And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, of the gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. 13. Og sila misalikway sa Ginoo, og mialagad ni Baal og Ashtaroth. Unya 14. Ug ang kasuko sa Ginoo mainit batok sa Israel. Ug siya mitugyan kanila ngadto sa mga kamot sa mga mangingilog nga miilog gikan kanila. Ug siya mibaligya kanila ngadto sa mga kamot sa ilang mga kaaway palibot. Mao nga sila dili na makabarog atubangan sa ilahang mga kaaway. Pagampo kita ang Ginoo magpanalangin sa mensahe karon. Father in heaven, I ask that you bless the message, Lord, nga imuhang giandam para sa amo. Tagai kami, Lord, og maayong understanding and speak to our hearts through your message. Tabangi ko sa pagwali, puna ako sa balang espiritu, tagai ko kaalam. Tabangi ko Ginoo, tabangi ang among simbahan, tabangi kaming tanan. Tugyan na mo ang kining tanan sa imo, Lord,
kay wala mi mabuhat kung wala ka. Kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Salamat pwede na mo maglingkod. Karo dinhi ta nakasaksi mga igsoon og kaning generation nga wala Diyos nun siya nga generation pero wala napadayon ang iyahang pagka-Diyos nun na henerasyon. Sa ato nabasa diri kaganina, bago lang sa versikulo 6, nakita nato nabasa nato ganina nga sa panahon kuno ni Joshua, ang tanan kuno nga mga tao sa iyang kapanahunan, sa iyang henerasyon nangalagad sila sa Ginoo. Nana sa versikulo 7. And the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that outlived Joshua. Bisan pa no katong mga katigulangan nga nabuhi og dugay pa ni Joshua, katong mga bisan patay na si Joshua naapagyapon basta katong sa generation ni Joshua, ingon na katos sila nga henerasyon mga Diyos nun to sila. Nangalagad sila sa Ginoo. Naglakaw sila di sa Ginoo. Hangtod mga igsoon nga nakita nato diri sa dihang namatay na si Joshua, namatay na tong mga uban pod nga mga tao nga nasa panahon ni Joshua, naay kaning bag-ong generation, lahi nga generation nga ning sunod sa ilaha. Unya kaning ning sunod nga henerasyon sa ilaha wala nakaila sa Ginoo. Nibisan pa sa mga buhat nga iyang gibuhat alang sa Israel. So somewhere ba no diha gyud nga generation kaning mga anak aning mga mga anak aning mga ginikanan sa panahon ni Joshua na fail sila sa pag-train, sa pagtudlo, sa pagdala sa ilang mga anak diya sa Ginoo. Mao na ang godly generation mga igsoon naputol siya. So ning abot na nanganak na ni, nagdako sila, nagkapamilya sila, nagkaroon sila og mga anak, tungod kay wala sila natamnan sa pulong sa Dios. Na-fail sila sa pagtudlo sa ilang mga anak bahin sa Ginoo. Mo na kaning mga bata karon mga igsoon sa mga nisunod nga henerasyon, mga dautan sila nga mga generation. So ang sipyat aning mga generation sa mga kaliwatan ni Joshua, bisan sila faithful sila, no? Nangalagad sila sa Ginoo, pero ang sipyat nila na fail sila sa pagdala sa ilang mga anak diya sa Ginoo. Mo na nga sa dihaning abot ang next nga generation yan, nga matay na to sila tanan, ang sunod nga generation dautan kayo. Ang mensahe na to karong gabi mga igsoon is preparing our children for the future to raise a godly generation. That is the message tonight. Preparing our children for the future to raise a godly generation. Kita sa mga parents no, we should prepare our children because believe this or not, there will come a time nga kita mga matay ta, unya mawala na ta sa kalibutan, ug ang mabili na lang diri sa kalibutan ang atong mga anak. Amen. We should do everything we can to help them prepare for the future. Prepare for what, Pastor? I-prepare na to sila nga inigabot sa panahon nga wala na ta, unya sila na lang ang mabilin diri, kita makasiguro nga sila mga godly sila nga mga katawhan sa Dios. Kabi ninyo karon bitaw sa atong panahon nagakaisog ang mga dautan karon. Karon nga panahon nagkalala ang mga dautan dinhi sa kalibutan. No? Ang mga tao karon mga igsoon nga iya aning kalibutanan ni halos wala na sila'y kahadlok nga mubuhat og mga dautan. Nanggawas na sila sa bisag asa nga dapit.
Unya ang ilaha bihang mga target karon ang mga katawhan sa Dios. Kita mga igsoon naagid ta sa pakigubat. As long as naata dinhi sa kalibutan, dili gyud ta magpahulay. Kita sa mga Kristohanon, dili ta magpahulay. Dili ta mga tulog spiritually. Kita sa mga parents, we should do our best to help our children nga sila mga igsoon. No, sila mudako nga Dios non og mudako sila nga duol gihapon sa Ginoo og mudako sila nga mga lagad gihapon sa Ginoo. Kay balo ba mo nga karon nga panahon, lahi gyud biha ang panahon karon kumpara sa una. Kay kung sa panahon sa una dautan na ang mga tao, mas grabe ang mga tao karon mga igsoon. Nagkadautan pagyud og samot ang mga tao dinhi sa kalibutan. Mo na kita no sa mga Kristohanon, dili gyud ta magkaning luya-luya sa ato ang kaugalingon. Dili ta magpadala sa ato ang mga pagsulay o sa ato ang mga problema o sa ato ang mga pagbati. Kay naay mga kaaway, isog kayo sila, kusgan kayo sila. Kung maluyat ta mga igsoon, sila ang mag-prevail. Sila ang mangulo. Ilahang kaning kuanon, ilahang atakihon, i-conquer nila ang kinabuhi sa mga katawhan sa Dios. We are on a spiritual battle. Paningkamutan nato nga ma-preserve ang godliness. Paningkamutan nato nga ma-preserve ang kining purity. Paningkamutan nato nga ma-preserve ang pag-alagad sa Ginoo. Amen? Young people, pagmata mo, sama sa kong giingon sa inyo habano, kamo ang target ni Satanas. Kay kung madakpan mo ni Yawa ni Satanas, unya ang mga idaran karon biha no, pauli ay nabiya ni sila dito sa langit. So kung mawala nami o kamo na lang mabilin, unya maposes mo ni Satanas o sa kalibutan, then what kind of generation ang makita nato sunod? Dautan kayo. Dautan kayo. Mo na nga diri sa atuang simbahan ba no, kita sa mga ginikanan no, magbalig-on gyud ta. Bisan mga igala nga naay mga naay mga challenges sa life, naay mga kapakyasan, no, dili nato i-allow ang kani mga failures maoy mo paundang sa tua sa pagbuhat sa mga angay nato nga buhaton para sa atong mga anak, para sa atong pamilya ug para sa himaya sa Dios. Amen. Magpadayon gihapon. Kaya binyo, bisan ikaw, maluya ka, ang atong mga kaaway, di na sila mukwit. They keep on working. They keep on attacking. They keep on putting and planting a snare to our path. Kaya wa sila laing tinguha, kundi tumbahon ta. Tumbahon mo mga young people. Bungkagon ang pamilya. Bungkagon ang kaminyoon. Bungkagon, dauton ang mga next generation. Kita sa mga Kristohanon kinahanglan ta aware ani. Busa di kita mga tulog. Always hold the Bible in your life. Keep it in your heart. Amen. Let the Word of God guide your life. Let the Holy Spirit lead you. Follow them. Follow the leading of God in your life. Paglakaw mo diha sa dalan sa Ginoo, pagpabilin mo diha sa dalan sa Ginoo. Because Satan is trying to destroy the family of God, the people of God diri sa kalibutan. Kay gusto sa Yawa ang kunon ang kining kalibutan. Gusto sa Yawa dalhon tanan ang mga tao sa impierno. Kay balo ba mo kung dautan ang mga tao
kung ang mangulo diri sa kalibutan dautan nga mga tao, walay tao maluwas. Kung ang mga Kristohanon bano sa next generation puros mga dautan, walay mga tao maluwas. Kaya ang gamiton biya sa Ginoo para musangyaw o para mudala sa tao diha sa tiilan sa Dios ang mga Kristohanon biha. Mao na bano nga ang Yawa nagapaningkamot siya sa pagguba sa kinabuhi sa mga tao karon aron ang sunod nga generation dautan. Mao biyan ano nga sa panahon ni Joshua bano sa panahon sa mga judges ang ilahang kinaiya kay unsa tong maayo sa ilang pananaw mao ang ilahang buhaton. Every man did that which was right in their own eyes. Nga naman, wala na may godly leader nila. Wala na may kanang nag-stand ba diha sa Ginoo para sa ilaha. So silang tanan maigsoon, puro naman sila mga dautan. Mao na nga, unsa tong makita nila nga maayo sa ilang pananaw, mao ang ilahang buhaton nila. Kita sa mga Kristohanon aware ta dapat ani nga naman giprophesy na gid ni sa pulong sa Dios nga ingon anim naay generation kuno nga kung asa ang mga tao no magbuhat sila unsa tong maayo sa ilang pananaw nila. Ug mao biya ni ang makita nato karon sa kadaghanan nga mga tao especially sa mga young people nga kung unsa ang maayo sa ilang pananaw mao to ang ilahang buhaton. Ang kamo mga young people kinahanglan gid mo magkuan ba magmatngon, kinahanglan gid mo ba nga magkuan gid mo magbantay mo, dapat gid mo nga naamoy ka ng kauban nga pulong gikan sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi. Ayaw lang mo ingon nga ikaw mag-eskwela ka mag-eskwela lang ka. Bisan nga ikaw mag-eskwela ka, dapat ginagabayan ang imong mga buhat ug ang imong kinabuhi sa pulong sa Dios aron dili ka mahulog sa sala. Kay bulo ba mo nga nung naay mga young people dali sila mahulog sa sala? Dali sila madala sa mga unbeliever? Ha? Tungod kay wala ang pulong sa Ginoo sa ilang kinabuhi. You know, very sad kayo nga makita na to. Daghan kayo nga mga young people karon dadakpan sa tong kaaway. Amen. Proverbs chapter 30, tanawan ninyo ang prophecy. Proverbs chapter number 30. Nagyon diri ang pulong sa Dios sa ato mga higala sa Proverbs chapter number 30. In verse number 12. Yun na ang gingon sa pulong sa Dios. Sa versikulo 12, there is a generation that are pure in their own eyes and yet is not washed from their filthiness. Adunay usa ka kaliwat kuno nga mga maputli diha sa ilang kaugalingong mga mata ug bisan pa wala naugasi gikan sa ilang kahugaw. Kay ba mo nga kini nga propesiya mga higala no, nadayag kay ni sa atong panahon karon. Ang mga tao karon bisag unsa nalay buhaton, unsay makita nila nga maayo sa ilang pananaw, unsay madunggan nila nga maayo sa ilang pangdungog nila, unsay kanang paminaw nila nga maayo sa ilang pagbati nila, mao ang ilang ginasunod. Mo nang nga daghan kaayog mga kinabuhi nga guba karon because people are following their flesh. And I'm afraid nga karon diri sa ato ang simbahan ba diri ba sa ato ang building karon kamos naay mga naglingkod diri karon nga ingon ani ang imong ginabuhat sa imong kinabuhi. Bisan nakadungog ka karon sa pulong sa Ginoo pero ang imong ginabuhat karon diha sa imong kinabuhi ginasunod nimo unsa ang maayo sa imong mata. Unta kamo sa mga young people ba no paminaw maninguha mo ba mag-desire mo sa inyong kaugalingon nga ako ang usa sa mga magtindog para sa Ginoo aron ang sunod nga generation maayo ug Dios nun. Amen. Ingon na yung sa Bible dali lang 2 Timothy chapter 2. Let's go there. 2 Timothy chapter number 2.
Ang Bible nagsulti din sa atong mga igsoon, 2 Timothy chapter 2, in verse number 2. And the things that thou hast heard of me, ug ang mga butang nga imong nadungog gikan kanako uban sa daghang mga saksi, mao ang itugyan nimo ngadto sa matinumanon nga mga tawo, kinsa makahimo sa pagtudlo sa uban usab. So kita bitaw karon do, like for example kita sa mga parents, di ba kita man gyud ang mga leaders sa atong family, sa atong mga anak. So unsa ni mga nakatuna na to atong itudlo sa atong mga bata. Mag-raise ta og faithful nga mga anak. Aron ang kaning mga butang nga nakatuna nato sa pulong sa Dios mapasa nato sa ilaha. Aron inig abot sa panahon nga inigdako nila, unya mawala na ta, sila unsa tong nakatuna nila ilaha pong matudlo sa mga uban, ilaha pong matudlo inigabot sa panahon sa ilang mga anak, aron ang godly generation magpadayon siya. Amen. Ipasa nato, di ba, na torch ipasa nato ang torch sa atong mga anak, mag-raise tag faithful nga mga anak. Unya kani mga faithful nato nga mga anak, mao natong i-train, mao natong tudluan, ipasa nato sa ilaha unsa ning pulong nga nakatuna nato aron sila pod able sila nga makatudlo, makatrain sa sunod na pod nga mga generation. Kinsa man diri sa inyo mga young people, ang kanang musulti ka ba nga pastor, sugdan ako na pastor, ako ang musugod na pastor, ako ang musugod na. I will be the first one na magsangyaw. Kaya wala man diri sa inyo ha. Mao ba na kamo mga young people paminaw mo. Mao na kamo ginadulaan mo sa yawa. The Bible says an idle soul is a devil's workshop. Gihimo kang workshop sa yawa because wa kay ginabuhat sa Ginoo. Amen. Mo na ang uban nga paminaw, ang uban ninyo sige ka maluya, sige ka mahulog sa sala, sige ka mahulog sa temptasyon, dali ka madala sa mga unsaved nga mga tao because wala kay ginabuhat para sa Ginoo. Bisan tuod mga tanawa, bisan unta to nga naa kay oras para sa Ginoo nga makaserve ka sa iyaha, kanang adlaw na kanang orasa na imuha pa yung gigamit para sa imong kaugalingon. Mo na nga wala na kay oras nga makapangalagad ka sa Ginoo. Kay tanang oras nimo naa na tanan sa imong kaugalingon, unya musimba na lang kag Domingo. Pero wa ka pangalagad sa Ginoo. Hiyala sutyan mo, paminaw mo sa ako ha, yung people paminaw mo. Dili enough ang kanang pag-anhila mo Domingo. Dapat na kay adlaw nga ikaw mga lagad yung kaginoo. What kind of generation ang atong makita kung kamuigo lang mo magpakitag Domingo pero di mo mga lagad o Ginoo? Mo na ang dagan ninyo nangahulog sa litag ni Satanas. Kaya wa ka pangalagad sa Ginoo, wa ka pagamit sa Ginoo, wa ka soul winning. Tama ra bagud na mo ani kag simbahan nya magsimba lang ka nya pag magsimba wala na tanang oras na sa imong kaugalingon. I challenge you young people. Tanawan ninyo na uban nga mga young people sa uban nga mga simbahan. They are doing something for God despite sa ilahang kabisi nila. Amen. Mautoy mga simbahan nga unsa man dili maputol ang godly generation. Nga naman naay mga young people nila dito, naay mga gagbay nila dito nga nanay ginabuhat para sa Ginoo. Kaya bala mo sa mga problema dito sa itong simbahan? Grabe kayo ta ka-concern sa atong financial state nato. Murag gihimo nato ang main purpose sa ato ang pagkinabuhi di sa kalibutan pangwarta. Mo na nga wa na paminaw ang kamo mga young people, you're not doing anything for God. You become carnal right now, you become worldly, and now nahimo ka nga biktima ni Satanas.
And kung ikaw madaot karon mga igsoon, what kind of generation ang makita nato sa atong simbahan? Sunod. Kita nakigbatok ta. Nakigbatok ta sa espiritu, dili sa unod ug sa dugo. The Bible says, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Parents, don't give up. Be strong. Let not your hands be weak. Kanang gingon sa Bible, 2 Chronicles chapter 15 verse 7. Ayaw luyahan yung mga amot, ayaw luyahan yung kasing-kasing, ayaw luyahan yung espiritu. Bisan yung mga anak, gahig ulo. Bisan yung mga anak, gahig kasing-kasing. Bisan yung mga anak, musupak sa inyo ha. Fight for the future of your children. Amen. Ayaw mong surrender. Ayaw mong surrender sa kagahig ulo sa inyong mga anak. Amen. Pastor, I quit. Dili na ko. Bahala na. Dagko naman sila. Sila ni bahala silang kinabuhi. Don't be like King Hezekiah. Basta magmalinawan lang ko, Pastor. Okay na ko. Bahala na akong anak na ko. Patay naman po ko na. Dili ko na. Kutob sa kita, buhita, gaginhawata, we must fight for our children. Nako ipangutana sa ato mga ginikanan dili, do you believe that your children and their future is worth fighting for? Do you believe that, parents? Kung nagtuo ka na mga igala, then fight. Padayon. Pastor, gikapoy naman ko sigbadlong, Pastor. Padayon. Amen. Ayaw undang sa pagbadlong. Amen. Kung ang imong anak makasala, do not comfort your children, but encourage them, but do not comfort them. Ayaw i-comfort sila sa ilang sala. Kaya kabalo mo sa tendency na parents paminaw, pag i-comfort ninyo ang inyong anak sa ilang sala, ang katong mga igsoon nato niya, atong anak na nakasala nimo, sila pod makauna-una, oy ako pod pwede pod ko magbuhat ani karon. Because you comfort them. You are to pray for your child, you are to encourage them, but do not comfort them kung makasala sila. Aron makita nila mayala unsa kang ilad ang sala. Amen. Dili lang ta basta mga igsoon mudawat og sala sa atong panimalay, sa atong personal life. Because God called us to holiness and cleanliness. Amen. Spiritually speaking. Kung gahi ulo yung mga anak, ayaw undang. Keep praying for your child. Keep encouraging them. Keep teaching them. Keep training them. Amen. Padayon sa pagpahimangno sa ila. Kaya atong mga anak ginataki sa kalibutan matag adlaw. Dautan kayong kalibutan karon mga ginikanan. Gipalibutan ba ning mga young people karon sa kahugaw ug sa kadautan. Aning kalibutanan ni. Matag adlaw diha sa ilang kinabuhi. Pamina mo mga ginikanan. Kinahanglan kita gyud protektahan nato ang atong mga bata gikan aning kalibutanan ni. Hello. Kung gusto nato maigala atong mga anak, magkaroon sila chance nga magpabilin nga limpyo ug putli ang ilang kinabuhi gikan sa kahugaw ning kalibutanan ni, kinahanglan gyud protektahan nato atong mga bata. We must do everything we can. If we want our children to have a chance to have a happy life of serving God, if we want our children to have a chance to follow God's plan and God's will for their lives, kinahanglan mag-decide yun ta, parents, nga mo-fight ta para sa atong mga anak. Amen. Dili ta musabit sa ilaha. Dili ta mahadlok sa ilaha.
Sila dapat mahadlok sa ilang ginabuhat. Sila dapat mahadlok sa Ginoo. Sila dapat magrespeto sa ato ang mga parents. Sila dapat musunod sa Ginoo. Kinahanglan kita mo fight para sa ila because the world is trying to destroy them. Ang kalibutan ng Yawa gusto mo guba mo daot sa ila ha, aron dautan ang sunod nga generation. Nya kamo mga young people, i-purpose dia sa imong kasing-kasing that you will keep your life pure. That you will stay away from wicked people, that you will stay away from unsaved people. Amen? Pagpalayo, pagpalain. Kaya ba mo kung mukwit ta, kung musurrender ta sa kamot sa atuang kaaway? Parents, kung musurrender ta sa pagkagahig ulo sa atong mga anak, maputol ang godly generation. Pareha sa time ni Joshua. Di ba? Gwapo kay, faithful kay sila, no? Sa panahon ni Joshua, ang generation ni Joshua, they were serving the Lord. But what happened after sa generation ni Joshua? Ang sunod nga generation, dautan kayo. And God was angry to that generation. And God punished those generation. Amen. Magbasa lang ng tag-verse may gala and then mag-ampo ta. Kaniyang giyon sa Bible, Proverbs chapter 22 verse 6. Let's go to Proverbs chapter 22 verse 6. Kay balo naman mo ani. Pero magbasa ta mga igala. Then after this, mag-ampo na dayon ta. Proverbs chapter 22 in verse number 6. Ang Bible nagsulti din sa tuwa, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bansaya kuno ang usa ka bata diha sa dalan nga iya gayud nga subayon. Ug sa diha nga siya tigulang na, siya dili mubiya gikan niini. Amen. Taraw da sa bersikulo 15. Giyon ni sa Bible, ang pagkabuangon gibugkos na diha sa kasing-kasing sa usa ka bata. Apan ang bunal sa pagtul-id muabog niini palayo gikan kaniya. Wala kaning pag-correction, di ginato ni undangon. Pagdisiplina, di ni undangon. Kung gamay pa ang bata, kumahimo bunali. Kung dako na imong anak, ayaw undang sa paghatag correction kung magkamali, kung na mga buhaton nga kabuang, because the Bible says, foolishness is bound in the heart of the child. Ang pagkabuangon naani sa tao. Para matulid ang iyang kinabuhi, para mahimo siyang malamon nga tao, kinahanglan naagi correction. Amen. Ganong buhaton man ni, tanawin sa Proverbs chapter 23, 13 and 14. Proverbs chapter 23, verse 13 and 14. Giyon na sa Bible, Proverbs 23, verse 13 and 14. Ayaw pugni ang pagtulid gikan sa bata. Kay kung ikaw maghampak kaniya pinaagi sa bunal, siya dili mamatay. Amen. Ayaw kuno pugni ang pagtulid, kay ang kaning pagdisiplina nato sa atong mga anak, mao ni makapatulid sa ilang kinabuhi. Amen. Tanawa da 14, ikaw muhampak kaniya pinaagi sa bunal, ug mupalingkawas sa iyang kalagikan sa impyerno. Gusto ni mo yung mga anak maluwas mga igala, no? Ayaw undanga ang paghatag correction sa imong mga anak. Pero sa panahon ba no nga ikaw muhatag ag lugar bitaw ani, mo compromise ka parents, mao na diha na mugahi ang kasing-kasing sa imong anak. Diha na siya later mahimong rebellious. Musukol na. Di na maminaw sa imuha. Di na musunod sa imuha. Basta tagaan ni mugdalan. Kamusugot ka. Parents, basta kay balo ka nga mali yun na. Ug dili na siya o yun sa kabubuton sa Ginoo. Pag sugod pa lang ana, ayaw na gid og sugot. Kay kung sugtan nimo na paminaw, pag musugot ka bitaw, nga magbuhat sila og butang nga supak sa kabubuton sa Ginoo, sa mando sa Ginoo, madugay
mugahi na ang ilang kasing-kasing ug musukol na sila sa imuha ug diin na sila mutuman sa imuha. Amen. Tanawa da sa Proverbs 13:24, matupod ta. Proverbs 13:24, second to the last verse na lang ni. Proverbs chapter number 13 in verse number 24. Tanawan ninyo ang giingong sa Bible, oh. Tara mo diha. The Bible says, siya nga nagapugong sa iyang bunal, nagadumot sa iyang anak. So kung ikaw kuno wala ka nagadisiplina sa imong anak nimo, you hate your son. Di ni mo love ang imong anak. Amen. Pero siya nga nagahigugma sa iyang anak, nagakastigo kaniya. Amen. But he that loveth him chasteneth him betimes. Unsa man ang betimes? Ang but pasabutan ng betimes, many times. As many as he can. Amen. Last verse, Proverbs 29 verse 17. Proverbs 29 verse number 17. Ang Bible nagsulti din sa to, Proverbs 29 verse number 17. Kabalo ba mo, parents? Kita sa mga ginikanan, if we keep on praying for our child, teaching them, training them, encouraging them, bring them to the Lord, confronting them and correcting them, tanawa unsay mahatag sa tong anak ani sa kaugmaon. Verse 17. Magbasa ta ninyo tanan. Proverbs 29 verse 17. Nana mo diha? Magbasa tanan. Ready, begin. Correct. He shall give thee rest. He shall give thee life unto thy soul. Tulira kuno ang imong anak ug siya buhatag kanimong pahulay. Kay balo ba mo nganong nay mga ginikanan karon dili sila rested? Because they fail to correct their children. If you want rest, correct your children whenever nga na sila buhaton nga mali. Amen. Ang ginabuhat sa uban nga mga ginikanan, gina-comfort no nila ilang anak kung magkamali, kung makasala. Do not comfort your children kung makasala. Show them that sin is hugaw, filthy, dirty gid kayo. Dili pwede nga magdala kag sala sa imong kinabuhi. Do not comfort your children kung makasala. You can pray for them, encourage them, continue to bring them to the Lord, continue to teach them, continue to encourage them, continue to train them, but do not comfort them. Kay kung mo comfort ka sa ilaha, bation nila nga okay ra di ni kang mama o kang papa. Hello. Hello. Show them nga dili okay sa imuha nga makasala ang imong mga anak. Let's keep a godly generation. Let's do our best, mga parents. Mag-faithful kita mga parents diya sa Ginoo. Amen. Let's bring our children to the Lord together with us. Uban sa tuwa, dalhon nato sila diya sa Ginoo. Dili ta mohunong. Amen. Padayon ta mahigala kay nganuman sila ang mupuli sa tua inig wala na ta diri sa kalibutan. Naminaw ang uban? Or am I preaching to myself? Murag istoryahanay man ang uban diri. Samtang gawali ko. Let's raise a godly generation in the future. Kamu sa mga young adults, stay faithful to the Lord. Kamu sa mga teenagers, purpose in your heart that you will be faithful to God. Keep your life pure. Parents, kita, idaran na ta, there's no time for us to quit. Let's invest for our children's future. Amen? Labi na sa spiritual. Dili sa kwarta, sa spiritual. Duka ito mga ulip, yun nato ito mga mata. Let's bow our heads and let's close our eyes.
Di na to putlon ang godly generation. Dili na to putlon. Satan is working very hard. The demons are working very hard. The people of Satan are working very hard para gubaon nila ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Kita sa mga Kristohanon, we must fight. Kita sa mga parents, we must fight for our children. We must fight for their future. Let us invest sa ilang kinabuhi, sa spiritual matters. Di na to putlon. Maningkamot ta. Magkugi kita sa pagampo. Let's pray diligently. Don't just pray, but pray fervently for your children. Kay ganuman, sila ang sunod. Sila ang sunod nga generation. Daghan kay mga young people diri sa atong simbahan, worldly, carnal, walay tinguha nga mga lagad sa Ginoo, wala ga soul winning, wala ga minister. Daghan kayo. Sabi ninyo mga adults, kung mamatay ta karon, unya mabili ni sila, wicked yun ang generation sa NDBC. Carnal, worldly. Mag-ampo ta sa atong kaugalingon o sa mga young people, labi na sa atong mga anak. Karong nga gabi, Father God, please move the invitation tonight.